Thank you, Lord. Alam niyo kung gusto nating lumago sa mga bagay tungkol sa Diyos at magamit po sa kanyang kaharian at nang mabigyan po natin siya ng kaluwalhatian, kailangan po nating isuko ang ating kalooban at sundin po ang kanyang kalooban. Ang pagsunod po natin sa Diyos ay magdudulot sa atin ng pagpapala. Pagpapalain po ang buhay natin pag tayo po ay susunod sa Kanya. So sa sandali pong ito, basahin po natin ang salita ng Diyos at naway magawa po nating isuko ang ating kalooban at tanggapin natin ang kanyang kalooban. So ang pamagat po ng pag-aaralan natin ngayon ay pagsunod sa kalooban ng Diyos. Basahin po natin ang ilang mga talata mula po sa aklat ng Genesis chapter 22, mula po sa verse 1 hanggang sa verse 5. Makinig po kayo mabuti. Pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos, Abraham. Narito po ako, tugon naman niya. Sinabi sa kanya, isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok at ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin. Kinabukasan, maagang bumangon si Abraham at nagsibak ng kahoy na gagamiting panggatong sa handog na susunugin. Nihanda niya ang asno at umalis kasama si Isaac at ang dalawang aliping lalaki papunta sa lugar na sinabi ng Diyos sa kanya. Nang ikatlong araw ng paglalakbay, natanaw na nila ang dakong kanilang pupuntahan. Sa verse 5, kaya't sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, bantayan niyo rito ang asno at kami na lamang ng bata ang aakyat sa bundok. Sasamba kami sa dako roon at babalikan namin kayo. So dito makikita po natin yung kahandaan nitong si Abraham na tumugon sa utos ng ating Panginoon, sa tawag ng Diyos sa kanyang buhay. At nawa po, ngayon pa lamang, kapulutan natin ito ng aral. Tumulad tayo sa kanya na pag tayo po'y tinatawag ng ating Diyos, ay agad tayong tutugon. Ano po, hindi tayo ika nga magpapatumpik-tumpik pa. So pinili po ni Abraham ang kalooban ng Diyos ng higit sa kanyang kalooban. Pararangalan po ng Diyos ang sinumang sumusunod at naglilingkod po sa kanya. Natatandaan niyo pa po ba yung sinabi ni Jesus doon po sa aklat ng 1:12-26? Ang naghahangad na maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin. At saan man ako naroroon ay naroroon din siya. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. So ito po ang naghihintay sa atin na tutugon sa kanyang tawag at susunod po sa kanyang kalooban. Tayo po'y pararangalan ng ating Amang Diyos. You see, you don't need more of God. God needs more of you. Ano ang ipinagkakait mo sa Diyos, kapatid kaibigan? Meron pa ba? Marami pa ba? Ang suggestion ko sa iyo, ibigay mo sa Kanya ang inyong lahat-lahat. Kailangan nating maging selfless. Kailangan po nating matutong mamatay sa ating sarili. Ang iwaksi ang ating sariling interest kung talagang gusto nating gawin ang kalooban ng Diyos. Hindi yung ating kalooban ng laging nananaig sa ating buhay. Mapapahamak po tayo. Now, basahin po natin ang nakasulat sa aklat po ng 1, chapter 12, verses 24-25. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Malibang mamatay ang isang butil ng trigong itinanim sa lupa, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamamatay, tutubo ito at mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang hindi nanghihinayang sa buhay niya sa mundong ito, alang-alang sa akin, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang nagsabi po niya ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Yesus. Ang butil na itinanim sa lupa, ang sabi niya ay mamamatay. Kung hindi, hindi natin makikita ang pagtubo nito at pamumunga. Now, kung itatanim natin ang ating buhay na katulad ng isang butil, then makikita sa atin ang karakter ng Diyos, magiging katulad po tayo ng ating Panginoon at siya po na tayo ay mamumunga. Hindi makakapamuhay ang Diyos sa atin hanggat hindi tayo namamatay sa ating sarili. Kapag ipinilit po nating mangibabaw ang ating kalooban ng higit sa kalooban ng Diyos, ipinapakita lamang po natin na tayo ay makasarili at hindi totoong nagtitiwala sa Kanya. Kailangan mamatay ang kalooban natin para sa ating buhay, para mabuhay ang kalooban ng Diyos. Ituring po natin na tulad sa isang butil ang ating buhay, na kapag itinanim natin ito para sa Diyos, mararanasan nating umani ng marami. Halimbawa po, common example ito, kung nagtanim ka ng isang buto ng mangga, tutubo ito at magiging puno at magbubunga ng maraming mangga. Pero nagsimula sa isang buto na itinanim. Kapag namumuhay ka sa iyong sarili,
na kaparaanan, nililimitahan mo ang Diyos na gumawa ng dakilang mga bagay sa pamamagitan mo. In effect, hinahadlangan mo ang Diyos na kumilos sa pamamagitan ng buhay mo. Mabibigo ka kapag lumayo ka sa kalooban ng Diyos. Tandaan mo yan, kapatid. Ngunit kapag namatay ka sa iyong sarili, ipapahayag ng Diyos ang nais niyang ipagawa sa iyo tungo sa iyong tagumpay. At again, pararangalan ka niya. Sumunod po tayo sa kalooban ng Diyos. Tularan natin si Jesus na sumunod sa kalooban ng kanyang Ama. Basahin po natin sa pagkakataong ito ay nakasulat po sa aklat ng Marcos, chapter 14, verses 32 to 36. Dumating sila sa isang lugar na tinatawag na Gethsemane. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Maupo muna kayo rito habang ako'y nananalangin." At isinama niya sina Pedro, Santiago at Juan. Nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Sa verse 34, sinabi niya sa kanila, "Ang puso ko'y labis na nalulungkot at ako'y halos mamatay na. Maghintay kayo rito at magbantay." Lumayo siya ng kaunti at pagkatapos ay nagpatira pa upang manalangin na kung maaari wag nang sumapit sa kanya ang oras ng paghihirap. Sa verse 36, nanalangin siya, Ama ko, magagawa mo ang lahat ng bagay. Alisin mo sa akin ang paghihirap na ito." Pakinggan niyo itong mabuti. "Ngunit hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod." Alam niyang pahihirapan siya matapos siyang arestuhin. Alam niyang bubugbugin siya. Alam niyang magdarana siya ng katakot-takot na mura, panlalait. Pero bagamat alam niyang mahirap ito, ang pinili pa rin niya ay pagarian siya ng kalooban ng kanyang Ama. Magagawa kaya natin to, kapatid kaibigan? Isinuko ni Jesus ang kanyang kalooban sa kanyang Ama. Gayun din naman, isuko po natin ang ating kalooban sa Diyos at paglingkuran natin siya ng may kagalakan. Tandaan po natin itong mabuti. Ang pagpapasakop natin sa Diyos ay magdadala ng mga pagpapala sa ating buhay. No doubt about that. Ano po? God is not mocked. Kailangan nating mamatay sa sarili at yakapin ang krus ni Jesus. We must be about the will of the Father. And we must be about the Father's business. At huwag nating kakalimutan ng ating team for us to go and make disciples. Kalimutan natin yung hiya. Alisin na natin yung takot. Puksain na natin yung pangamba sa ating puso na baka tayo ay ma-reject lamang, pagtawanan lamang ng ibang tao. Who cares, di ba? As long as ginagawa po natin yung kalooban ng Diyos sa ating mga buhay, then we are in good hands. Kakampi po natin ang ating Panginoon. So mag-ingat tayo na pamayanhin ang ating sariling kalooban, sapagkat ito'y nagbibigay ng kasiyahan sa ating laman. At pag nangyari yon, ang laman po natin ay walang kakontentuhan. Tandaan po natin na ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay nagpo-position sa atin sa heavenly places. Kaya lumapit po tayo sa Diyos at ipurso po natin ang kalooban niya at all cost. Kapatid kaibigan, tanong, isinuko mo na ba talaga sa Diyos ang iyong kalooban? Patayin ka na ba sa iyong sarili? Ginagamit ka na ba ng Diyos tungo sa iyong full potential? O hanggang ngayon ay hindi mo pa rin isinusuko sa Kanya ang kalooban mo at hindi mo pa rin tinatanggap ang Kanyang kalooban? So what is keeping you from trusting the Lord at isuko mo sa Kanya ang kalooban mo? At sikapin na natin. Ito naman ang hangad ng Lord sa atin na kung gusto talaga nating sumunod sa Kanya, kailangan nating pasanin ang ating cross araw-araw at tayo sumunod sa Kanya. We must continue to learn how to die to ourselves. Yan ang kalooban ng Panginoon. Kasi pag yung self ay buhay na buhay pa, madali tayong madaya ng kaaway. Madali tayong magdamdam. Madali tayong maghinanakit. Madali tayong magalit kasi nakasentro pa rin ang ating sarili o sa ating sarili ang ating isip at ang ating puso. So kapatid, tandaan natin, kailangan nating sumunod sa kalooban ng Lord at alisin na natin yung ika nga o bawasan natin hanggat maaari yung ating pagsunod sa ating sariling kalooban. Kasi malamang sa malamang, baka mapahamak lang po tayo. At ayaw po ng ating Diyos na tayo po'y mapahamak. Amen? Praise God. So tayo po'y manalangin, Heavenly Father, kami po'y nagpapasalamat sa iyo sa iyong maikling itinuro sa amin by the power of your Holy Spirit. We continue to bless your holy name, Panginoon, at nananahanan po kami sa iyong salita na makapangyarihan, O Diyos, na kayang baguhin ang isang taong tulad namin na sumunod sa iyong kalooban
at iwaksi na yung aming sariling selfish na kalooban. Salamat po ng marami, O Diyos. Pagpalain mong bawat isa. And blessed Holy Spirit, samahan mo po kami sa amin pong intercessory prayer. Salamat po sa pangunguna mo sa amin. Continue to bless each one of us, I pray, my Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Glory to God. Amen. Amen. Hallelujah.